14, beginning verse 22, ito po ay popular na istorya sa Biblia, na dito po basahin po natin Mateo 14, beginning 22, agad na pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At ng madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad at nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig, multo sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, paririyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig at palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka, tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Ang Diyos po ang mapapurihan sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Pwede po tayong pumikit at tayo po'y manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu, kami po, Diyos, ay lumalapit sa inyong dakilang harapan. O God, wala po kaming pwedeng itago sa iyo, Diyos. Lantad po ang lahat sa amin. Kung ano po ang laman ng aming puso, ang laman ng aming isipan, O Diyos, kita mo, O God. At kung kami ay nakagawa ng pagkakamali na hindi ka nalugod sa aming buhay, alam mo ang lahat ng ito. Kaya, O Diyos, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad. Marapatin niyo po ang bawat isa sa araw na ito na manatili at lumapit sa inyong kabanal-banalang dako at maranasan namin ang inyong dakilang presensya. O Diyos, salamat po, O God, sa kalinisan, sa kapatawaran, sa kalayaan, O God, at inaangkin namin ang araw na ito ay lubos mo nang pinagpala at inaangkin namin, O Diyos, ang malayang pagkilos ng Banal na Santong Espiritu. O God, wala pong ibang nais ang bawat puso na narito, kundi maranasan ang inyong dakilang presensya, maranasan ang inyong pagyakap, O God, at anuman ang pangangailangan ng bawat puso, ito ay matugunan sa pamamagitan ng inyong presensya. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito, pagpalain mo ang iyong abang lingkod, pagpalain mo ang iyong mga salita, and may your triple anointing power be upon me in the mighty name of Jesus. Salamat po at ikaw lang ang mataas, madakila at malwalhati sa lugar na ito in the mighty name of Jesus. Ito pong aming dalangin. Amen and amen. Bigyan po natin ng clap offering ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ito pong mensahe ngayong araw na ito po ay kadugtong nung last preaching ko po, nung last 2 weeks. Ano po yung last na preaching po nung last 2 weeks? Sino pong narito? Jesus, the miracle worker. Naalala niyo po, yung pinakain ang 5,000 kalalakihan, iba pa yung mga kababaihan at mga bata. Di po ba? At doon ay sa presensya po ng Panginoong Jesus, pag nagkaroon po ng encounter sa presence ng Lord, ay madidifferentiate po natin ang mga tao pag na-encounter ang Panginoong Jesus. Mayroon pong mga tao na lumalapit sa Panginoong Jesus sapagkat mayroong pangangailangan. Amen po? Ang gusto lang nila ay matugunan ang kanilang pangangailangan. Kumbaga, hindi sila committed.
walang commitment at walang pagsuko ng buhay sa Diyos. So, after po na matugunan ang pangangailangan nila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ano pong nangyayari? Kumbaga itong taong ito ay umuwi na sa kanyang tahanan sapagkat nakamtan na niya yung kanyang pangangailangan at mamumuhay na siya the way na gusto niya. So sa palagay niyo kaya, ang taong ito, siya ba ay connected sa Diyos o hindi? Ano sa palagay niyo? Hello? Di ba? Para ng isang anak. Minsan ang isang anak may kailangan sa tatay, tapos nakuha yung pangangailangan, tapos magpakalayo-layo. Kahit paanong sabihin ni tatay, hindi na niya sinusunod. Kasi nakuha na yung gusto. Ano po yan? Ibig sabihin, ang taong ito ay hindi po siya connected sa Diyos. So sa palagay kaya natin, na akala natin ng mga tao kapag natugunan yung isang pangangailangan, wala na bang ibang pangangailangan? Di ba? Wala na bang ibang pangangailangan? Maalala nyo yung laging paulit-ulit na sinishare ni Reb na testimony na may sakit siya, tapos lumapit sa pastor, Pastor, ipag-pray nyo ako para ako'y gumaling siya, tapos na gano'n ay nawala na naman siya ng matagal na panahon, tapos bumalik ang sakit, tapos bumalik na naman sa pastor, Pastor, ipag-pray niyo ako, na-receive ang kagalingan, tapos nung pangatlo babalik, sabi niya, Pastor, ipag-pray niyo ako, maglilingkod na talaga ako sa Diyos. Anong sabi ng pastor? Matanda ka na, ngayon ka pa ba maglilingkod? So makita po natin, bakit ko po ito sinasabi? Kasi po, ang encounter natin sa Diyos, it depends. Alam natin na ang Diyos, ang lahat ng tao ay may pagkatawag. Ikaw at ako ay tinawag ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao tutugon sa tawag ng Diyos. Sinong agree sa akin? Diba? Kasi pag ikaw ay tumugon, may kalakip na responsibility. That's why ang tao ay iniiwasan niya, gusto niyang lumapit sa Diyos sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, pero ang tao, masarap sa kanya ang mamuhay sa sarili niyang gusto. Diba? That's why ang tao ay hindi sa nahihirapan tayong mag-imbita ng tao sa church, kung hindi ang mga tao, hindi sila makapagdesisyon na ang kanilang will ay ilapat nila sa will ng Lord. Kasi pag nalaman mo na ang salita ng Diyos ay ikaw ay responsible, ito ay kailangan mong sundin. Kasi accountable po tayo sa lahat ng ating nalalaman. Sabi nga nila, mas mabuti pa yung mga walang alam at gumagawa ng mga maling bagay, pero hindi sila accountable kasi hindi nila alam ang Biblia. Pero tayo, na alam natin ang Biblia at hindi natin sinunod, ito po ay may consequences sa ating buhay. Kaya that's why, dito po sa binasa po natin, tingnan po natin ang binasa po natin, sabi po sa verse 22, tingnan po natin, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Sino ang mga pinauwi? Mga tao. Ilang libong tao? Pinauwi. Walang instruction. Pinauwi niya. So, ibig sabihin, yung connection ng Diyos, ng Panginoong Jesus sa mga taong ito, ibig sabihin, wala siyang instruction. Pero ang mga disciples, ano po ang sinabi ng Panginoong Jesus sa mga disciples? Pinasakay sa bangka. May utos siya. May instruction siya. Pinasakay sa bangka. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi.
pinasakay siya sa bangka upang ang mga disipulo, sila ay tumawid sa kabilang ibayo. So may instruction ang Lord. So, paano po? Kasi sabi ko kanina, sa encounter po natin sa Diyos, ay kapag hindi mo sinurrender ang buhay mo sa Diyos, hindi ka tumugon sa pagkatawag ng Diyos sa iyo, dahil ang Diyos ay tumatawag siya ng kanyang mga maglilingkod, ng mga disciples. Pero it depends upon us kung tayo ay tutugon. Amen po? Ang mga disciples, ang mga 12 disciples, may kanya-kanyang kwento kung paano sila tinawag ng Diyos. Si Pedro ay mangingisda. Nung tinawag siya ng Panginoong Jesus, iniwan niya right away ang kanyang net at siya ay sumunod sa Panginoong Jesus. Iniwan niya yung dating buhay at niyakap niya ang bagong buhay na kasama si Kristo. So, doon po, sa pamamagitan noon na ikaw ay tumugon sa pagkatawag ng Diyos sa iyo at sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng banal na kasulatan ng Diyos, saan man tayo pumunta, may instruction ng Diyos sa atin. Sinong agree sa akin? Kahit saan tayo pumunta. Di ba? Kasi ang sabi ng Panginoong Jesus sa mga disciples, sumakay kayo sa bangka at tumawid kayo sa kabilang ibayo. Mauna na kayo. So ibig sabihin, may time na tayo ay lalakad na hindi kasama ang Diyos. Di po ba? Hindi natin kasama. So, nandoon may instruction ng Diyos sa mga disciples. So, ang Panginoong Jesus, siya po ay connected sa mga disciples. Connected siya. So, ikaw at ako, habang ikaw ay binabasa mo ang salita ng Diyos at saan ka man magpunta, sa Pilipinas man, sa Amerika man, o saan man dulo sa amang parte ng mundo, kung ang salita ng Diyos ay dala-dala mo, sinusunod mo, ikaw ay connected sa Diyos. Amen po? Pero once na ikaw ay pumunta kung saan-saan, lalo na ngayon, vacation, ang mga kapatid natin na wala sa kanilang mga upuan ay nasa iba't ibang parte ng mundo. Diba? So hindi ibig sabihin, malayo sila sa church, ay hindi sila connected sa Diyos. Hanggat ang salita ng Diyos ay nasa puso nila, ang instruction ng Diyos sa kanila ay sinusunod nila, saan man sila nandoon, connected sila sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Ito po yung magandang balita. Kahit mag-isa ka, ikaw ay humayo, saan ka man magpunta, saan ka man dalhin ng Diyos, kung dala-dala mo ang instruction ng Diyos sa iyo, ikaw ay connected. Hindi ka nag-iisa. Amen po? Kaya, dito po ay mayroon pong pagkakaiba na kung saan yung mga pinili, mga tinawag ng Diyos na hindi tumugon, ibig sabihin, hindi connected sa Diyos. Na maraming tao ang nakaranas ng pagpapala, ng healing, pero after nang naranasan nila, sila ay kanya-kanyang lakad na kung saan-saan na. Nakalimutan na nila ang salita ng Diyos. Wala nang salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Sa palagay nyo kaya, pag sumigaw ng hingi ng tulong sa Diyos, ay right away nandun ang Diyos? Sa palagay natin. Di ba? So kailangan lagi nating dala-dala ang instruction ng Diyos. Saan man tayo magpunta ay nandoon ang presensya ng Panginoon. Kaya po, pag tayo ay tinawag, pinili at tumugon sa pagkatawag ng Diyos, tayo po ay laging connected. Yun po yung napakasarap na balita doon. Pero kahit connected tayo sa Diyos, hindi po tayo exempted sa mga problema na kakaharapin. Kalabitin mo ang katabi mo. Narinig mo yon. Di ba? Hindi tayo exempted. Kasi po, ang wala lang problema
tingin mo nga katabi mo kung humihinga pa. Di ba? So hanggang tayo humihinga, mayroon tayong problemang hinaharap. Mayroon po akong narinig na pastor na nag-preach. Sabi po ng isang pastor na ito, sabi niya, huwag daw po natin ipag-pray na mawala sa atin ang stress. Huwag daw natin ipag-pray. Kung hindi, ang ipag-pray natin, bigyan tayo ng Diyos ng strength na ma-overcome ang stress. Kasi daw po, ito yung pinaliwanag niya nung una napapasel ako. Bakit niya sinabi yon? Huwag daw natin ipag-pray na mawalan tayo ng stress. So, ibig sabihin, may stress. Kasi kung ayaw daw natin ng stress, gusto mo bang mawalan ng trabaho? Hello? Di ba? Ang trabaho, nagkukos yan ng stress. Kung ayaw mo ng stress, mawalan ka ng trabaho, di ba? Mawalan ng anak. Mawalan ng asawa. Oh. Ang pamilya, nagbibigay din ng stress. Amen. Gusto mo bang mawalan ng pamilya? Ayan. Gracias, sis. Ang church, nagbibigay din ng stress. Gusto mo bang mawalan ng church? So, lahat ng source na nagme-maintain ng ating mga pangangailangan, mayroong stress. Papalengke ka nga lang, may stress na. So, huwag daw natin ipag-pray na mawalan tayo ng stress, kung hindi, bigyan tayo ng lakas sa panahon ng stress. Naunawaan po natin? Para po, yung prayer natin maging tama, maging angkop. Kaya po, dito po sabi ko po kanina, kahit connected po tayo sa Diyos, hindi ibig sabihin, mawawalan tayo ng problema. Kahit may instruction ang Diyos na sinusunod natin, haharap at haharap tayo ng problema. At ito po ay dumadating sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Kasi tignan po natin ang verse 24. Ang verse 24, samantala nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. Sino po dito ang laging sinasalpok ng problema? Dahil ito ay salungat sa hangin. Dala-dala mo, katatapos mong nag-pray, katatapos mong nagbasa ng Bible, katatapos mong nag-worship, dala-dala mo ang instruction ng Lord, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos sa hindi mo inaasahan. May dumating na hangin na salungat. Kahit ikaw ay nakasakay sa bangka, ito ay sumalpok ang alon. Ito po ay alon ng problema. Ito po yung pinahihintulutan po ng Diyos. Kaya, sa buhay po natin, ito ay pinahihintulutan ng Diyos na tayo po ay dumadanas ng iba't ibang pagsalpok ng iba't ibang uri ng problema at inaalaw po ito ng Diyos na minsan, hinaharap po natin itong mag-isa. Pero hindi ibig sabihin, hindi sasaklolo ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na sa panahon na hindi na natin kaya, hindi po darating ang tulong ng Diyos. Siya po ay darating. Sa tamang oras, sa tamang panahon, hindi po nahuhuli ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya po ang araw na ito, nais ko pong bigyan sa title, ang ating pag-aaralan sa araw na ito, Entering His Presence. Na nagkakaroon po ng pagkakaiba na kapag humaharap po tayo ng problema na hindi natin kasama ang Diyos at kapag kasama natin ang Diyos. Ang mga disciples, bagamat nakita nila na ang Panginoong Yesus gumagawa ng himala, pero nung nasa gitna sila ng laot at sumalpok ang alon, sila po'y natakot. Kaya normal po sa atin minsan, tayo natatakot. Di ba? Tayo ay natatakot, tayo nag-aalala.
normal po sa atin na mga tao sapagkat lalo na kapag kagaya ng mga disciples na hindi nila kasama ang presensya ng Panginoong Jesus, sila po ay natakot. Kaya tayo po sa panahon na dumarating ang problema, dumadating po sa atin sa puso ng tao ang takot, pero ang takot at pag-aalala, hindi po ito tumatagal sa buhay natin ng mga mananampalataya, ng mga connected sa Diyos, ng mga pinili at hinirang ng Diyos, sapagkat once na ang presensya ng Diyos ay dumating, naranasan natin, nakasama natin, ano pong nangyayari? Ano pong nangyayari? Kapag nandyan na po ang presence ng Lord, the presence of Christ brings peace in the midst of tension. Ano mang tension yan, ano mang problema yan, ano mang kalakas na alon ng problema, once na ang presence ng Lord nandyan na po sa atin, kasama na natin, ang kapayapaan ay dumadaloy sa puso natin. Kasi sasabihin po ng Diyos sa atin, dito po sa, basahin natin sa verse 25 to 27, ng madaling araw na sumunod sa kanila, si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo sigaw nila, ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kang matakot, si Jesus ito. So ibig sabihin, ang multo totoo. Sinong naniniwala sa multo dito? Ang Panginoong Jesus, ang mga disciples ang nagsabi, sabi nila, multo, multo. Sabi naman ng Panginoong Jesus, hindi ako multo. Ako ito. Si Jesus ito. Kaya, pag sinabi ng Diyos, paglapit niya sa atin na tayo ay takot na takot, dito po yung magandang balita na may instruction ng Diyos, may ipinagawa ang Diyos sa iyo, ikaw man ay nag-isa, sa iyong pag-iisa, humarap ka ng problema, pero ang Diyos, kita ka niya. Alam niya ang sitwasyon mo, kung kaya mo pa o hindi na. Di po ba? Alam niya na, kaya pa ba niya ito? Kasi, tignan niyo, maggagabi na noon, umakyat siya sa burol. Ano pong ginawa ng Panginoong Jesus? Nanalangin. Nanalangin siya sa Ama. Nag-connect po siya sa Ama. Kaya napakahalaga po. Tingnan po natin, ang Panginoong Jesus, since na siya po ay 100% man, 100% God, siya po every time na siya po ay gumagawa ng himala, siya po ay nananalangin, nagkukonect po siya sa Father. Amen. At tayo po, as we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, tayo po ay, bago tayo makakonect sa Ama, we are connected to Jesus. Kaya, that's why pag tayo nananalangin, Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, tayo po ay connected sa Ama through Jesus. Kaya napakahalaga po doon. Kaya, sabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Kaya kung pagtakot na takot tayo, kita ng Diyos. At doon ang kanyang presensya, mararanasan natin. At sasabihin niya sa atin, anak, huwag kang matakot. Ako ito. At kapag naramdaman natin yung yakap ng presensya ng Diyos, ang kapayapaan sa puso natin, ito'y dadaloy, tayo'y kakalma. At tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan, kalakasan, at ito po ay hinaharap pa rin natin ang problema. Hindi po ito agad-agad na nawawala ang problema. Kapag nandyan po ang Diyos, tayo po ay nandyan pa rin ang problema, haharapin natin, pero payapa na tayo sapagkat sa pagharap natin ng problema, kasama natin ang Diyos. Yun po yung pagkakaiba nun. Kaya po, ito yung pagkakaiba ng mga tinawag, pinili at tumugon sa Diyos sapagkat since na tayo connected sa Diyos, makasama natin ang presensya ng Diyos, ang kanyang kapayapaan, kalakasan sa panahon ng pagharap ng problema, tayo po ay nagiging payapa dahil nandyan ang presensya ng Diyos.
Yun po yung napakasarap doon. Kaya, ang sorpresa po ng buhay ng tao na kapag dumating ang problema, ay kapag wala ang presensya ng Diyos, ano po ang naghahari? Takot. Kaya ito po yung mararamdaman natin pag mayroon tayong takot, ibig sabihin, wala ang presensya ng Diyos. Amen po? Kapag nawala ang takot mo, kahit may problema ka, alam mo na kasama mo ang presensya ng Diyos. Sapagkat sa presensya ng Diyos, walang anumang takot at pag-aalala. Sapagkat alam mo sa sarili mo, kasama mo ang Panginoon. Bigyan po natin ang takot. Kaya, the presence of God brings peace in the midst of tension. And the presence of God, the presence of Christ brings stability in the midst of transition. Dito po basahin natin ang verse 28 to 32. Ang sabi po, at nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig at palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Praise God. Dito po, sabi, the presence of Christ brings stability in the midst of transition. Dito po ay ang Diyos, dumadaan tayo sa mga pagsubok na kung saan nais ng Diyos, itaas po yung level ng ating pananampalataya. That's why, gumagawa tayo ng yung hindi ka na nananatiling baby Christian. Nagkakaroon ka na ngayon ng problema at nagagawa mo yung mga bagay na hindi mo dating ginagawa sapagkat ang Diyos nais niya na itaas ang level of your faith, level of your service to God, at itaas niya yung level ng pagmamahal at paglilingkod natin sa Diyos. Kaya that's why si Peter dito po ay nung ang sabi ng Panginoon Jesus, ako ito, huwag kayong matakot. At nakita niya ang Panginoong Jesus ay naglalakad sa tubig. At sabi ni Peter, Panginoon, kung ikaw iyan, hayaan mo akong pumariyan. Ang lakas ng loob, ano? Ibig sabihin, hayaan mo akong pumariyan sa ibabaw ng tubig. Gusto rin ni Peter lumakad sa ibabaw ng tubig kung saan naglalakad ang Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, yung pananampalataya ni Pedro ay tumaas ang libelo. Di po ba? Kasi kung hindi tumaas ang libelo ng iyong pananampalataya, aba, hindi mo hahamunin si Lord na ikaw ay lalakad sa tubig. Na kung saan ay sa kapanahunan natin, hindi man tayo literal na lalakad sa tubig, mga pagsubok na alam mong beyond sa ating kakayanan, pero nandoon yung challenge sa iyo na gagawin mo ito sapagkat yung taas ng antas ng iyong pananampalataya ay tumaas. Kaya tingnan niyo po, sa paggawa at sa paglilingkod sa Diyos, hanggat tayo'y nakafocus kay Jesus, yung pananampalataya natin, magagawa natin ang mga bagay na imposible. Kasi nakafocus tayo eh. Diba? Kasi yung focus natin, kapag nakafocus ka sa Diyos, ang focus mo, ang nasa puso't isip mo lang, makapangyarihan ng Diyos. Gumagawa ng himala ang Diyos. Diba? Mapagmahal ang Diyos. Siya ang aking kaligtasan. So lahat siya ay Diyos na makapangyarihan. So lahat kapag nakafocus ka sa Diyos, lahat ng mga bagay na imposible ay nandun sa puso't isip mo, kaya mong gawin. Pero kapag ikaw ay nakafocus sa Diyos, dahil tayo ay nandito pa po sa mundo na bubuhay, marami pong nakikita sa surroundings natin. Diba? Maraming nakikita.
Kagaya po ni Pedro, ano pong nangyari? Lumakas ang hangin. So nung lumakas ang hangin, ano pong nangyari? Of course, yung alon ay lumakas din. So habang siya ay naglalakad sa tubig at lumakas ang alon, lumakas ang hangin, ano pong nangyari? Yung focus ni Peter napunta po sa hangin. At anong nangyari? Siya ay lumubog. Kasi yung kapayapaan na dumaloy sa kanyang puso, nung nakita niya ang hangin at lumakas ang alon, natakot siya uli. So ibig sabihin, pag ikaw ay natakot, ibig sabihin just a second, sa puso natin at sa isip natin, ang pananampalataya, ang presensya ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos, ang bilis magpalit sa atin. It depends us. Depende sa atin. Dahil ang Diyos, siya po'y makapangyarihan, siya'y gumagawa ng himala. Kaya po, ang pagpapala na hinihingi natin sa Diyos, kung matagal na dumating, hindi po ito nakadepende sa Diyos kung hindi sa atin. Handa ba tayo na i-manage ang pagpapala na hinihingi natin sa Diyos? Kaya po, sa paglilingkod natin sa Diyos, kapag po tayo ay na-focus na po tayo sa mga hindrances, sa mga problema, sa daluyong ng pag-atake ng kaaway at hindi ka nag-stand sa authority mo, anong mangyayari? Maghahari uli ang takot. At doon, dahil faithful po ang Diyos at humalili uli ang takot sa puso natin, pero bagamat ikaw ay natakot muli at ikaw ay lulubog na uli, pero ang iyong labi, hindi ka man, lulubog ka man, pero tayo po ay may boses na pwedeng sumigaw. At ano pong nangyari? Humingi po ng saklolo si Peter na ang sabi po niya, bagamat siya ay naglalakad na sa tubig, ngunit mapansin niya ang hangin, siya ay natakot, nagsimulang lumubog. Ano pong sabi niya? Sagipin ninyo ako, Panginoon. Ito po yung pinakamaikling prayer na kung saan ay talagang lulubog ka na, Lord, help me. At wala ka ng ibang masabi dahil ikaw ay lulubog na sa iyong sitwasyon kung hindi ang sabihin mo, Lord, help me. Ito po yung pinakamaikling panalangin na masabi natin sa Diyos. At ang sabi po ng Biblia, agad siyang inabot ni Jesus, napakaliit ng iyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? At verse 32, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Kaya po, kapag po nandun ang presence ng Lord, the presence of Christ brings stability in the midst of transition. Kaya, pag sinabing pumasok sa bangka, tignan niyo po, nung wala pa sa bangka si Jesus, hindi tumigil ang hangin. Tandaan po natin ito. Nung nandun pa siya sa tubig, nandun pa yung hangin. Di po ba? Nandun pa yung hangin. Pero once na si Jesus ay nakapasok na sa bangka, right away, huminto ang hangin. Itong bangkang ito, ano po ang, saan po ito, ito po ang represent po ng bangka? Presence. Buhay natin. So hanggat si Jesus, hindi mo buong puso pinapapasok sa puso natin, ang buhay po natin hindi may stabilize. Amen po? Pero once na pinapasok na natin siya talaga sa puso natin, ano pong nangyari? Tayo po yung kapayapaan sa puso natin, nandyan lagi. Kasi po kasama natin saan man tayo magpunta. Kaya once na pumasok si Jesus sa bangka, naging stable, huminto po ang hangin, ang alon, at doon, pagpasok niya, at ang sabi po ng mga disciples, ang sabi po ng
disciples nung tumigil ang hangin pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At ang sabi po nila, sinamba siya ng nasa bangka, tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Kaya dito po, sa ating mga buhay, alam ko po na ang mga tao ay masaya ang bawat isa na sinusunod ang sariling gusto. Pero hanggat ang tao walang tunay na pagtanggap sa Diyos bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ang buhay mo ay para kang bangka. Parang lagi kang nasa alon. Nandyan lagi na wala kang kapayapaan. Lagi kang takot. Pero once na tinanggap natin ang Diyos bilang Diyos at sariling tagapagligtas at pinaghari natin siya sa puso natin, nandoon po ang buhay po natin ay payapa. Kahit anong problema ang dumating sa buhay natin, hindi po tayo matatakot, hindi tayo mag-aalala sapagkat kasama natin ang Diyos. Kaya, how to experience God's presence? Paano natin maranasan ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay? Number one is, humble yourself, submit our will to God. Hayaan nating manguna ang Diyos sa ating mga buhay. Pag sinabing humble yourself, tulad po ng sinabi ko nung last Saturday, nung nag-intercessory tayo, nung last Saturday, pag sinabing mag-humble, maging mababa tayo sa harapan ng Diyos, mapagpakumbabang puso, maging mababang puso, ito po ay, pag sinabing humble, kinakalimutan natin ang ating sarili at minamagnify natin ang Diyos. Kasi hanggat hindi tayo nagiging mababa sa harapan ng Diyos, kailanman hindi natin kayang magpuri sa Diyos. Amen po? Kaya tingnan nyo, kapag po tayo ay may problema, bakit minsan ay hindi tayo makapasok sa presensya ng Diyos? Bakit hindi tayo makapasok sa presensya ng Diyos? Lalo na kung may pera tayo, lalo na kung baga, mayroon tayo lahat, healthy tayo, tutubene ang lahat. Di ba? Pagpasok mo, parang ang hirap mong pumasok sa presence ng Lord. Pero alam ba natin na kahit tayo ay pinagpapala ng Diyos, tayo ay malusog, malakas, may pera tayo, mayroon tayong lahat ng klase ng pagpapala. Kung ang lahat ng ito ay i-acknowledge natin na ito ay kaloob ng Diyos, na ito ay galing sa Diyos, ang ating lakas, ang ating kalusugan, ang protection ng Diyos, ang ating talino, ang ating kayamanan, ito ay kaloob ng Diyos, ang ating trabaho, ito ay ina-acknowledge natin na kaloob ito ng Diyos at tayo ay laging nagpapakumbaba na Lord, salamat. Kung anong mayroon ako ay bigay mo ito. Lord, salamat kasi may pamilya ako kasi binigay mo to sa akin. Lord, salamat kasi may trabaho ako, bigay mo ito sa akin. Lord, salamat ang bait ng amo ko, bigay mo ito sa akin. So, ako Lord ay nagpapakumbaba, ako ay ina-acknowledge ko na ang lahat ng mayroon ako, ito ay kaloob mo. At doon, as you humble yourself sa harapan ng Diyos, kinalimutan mo ang sarili mo. Kung hindi, minagnify mo ang Diyos na ang lahat ng mayroon ka ay bigay ito ng Diyos. Nang sa ganon, ikaw ay luluhod, ikaw ay magpupuri sa Diyos, ay siya ay imamagnify mo, ikaw ay mag-worship sa Lord at sasabihin mo, Lord, tunay napakabuti mo. Tunay, Lord, na ang lahat ng mayroon ako, ang aking anak, ang aking asawa, ito ay bigay mo sa akin, nagtiwala ka sa akin. Kasi lahat ng mayroon tayo, pinagkatiwala ito ng Diyos sa atin. Amen. Lahat ng mayroon tayo, panandalian lang. Amen po? Pero, ang relationship natin sa Diyos, kung dito sa lupa, tayo na ay marunong ng sumamba, mapagpakumbabang puso, pure heart sa harapan ng Diyos at laging nagpupuri sa Diyos at nagpapasalamat, ang relationship na ito mula sa lupa, ito'y eternal hanggang doon. Doon po sa heaven, kasama natin ang Diyos.
Amen po? Kaya napakasarap na tayo po'y makapasok, makasama natin ang presensya ng Diyos kapag tayo ay laging nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos na nandoon kinakalimutan natin ang ating sarili at lagi nating minamagnify ang Diyos na ang lahat ng mayroon tayo, ito ay kaloob ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po. And number 2, how to experience God's presence. Ito po ay napakahalaga. Huwag po natin itong mamaliitin. Ito po ay prayer. Sinong agree sa akin na ang prayer ay powerful? Amen. Ang prayerful na tao ay may power. There is power in prayer. Alam ba natin na kapag hindi ka nananalangin, ito din ay powerful? Bakit? Nais kong pagbulay-bulayin natin ngayong araw na ito. Pag nag-pray tayo, lumapit tayo sa Diyos, di ba? Nag-humble tayo. Nag-pray tayo. Ano ba ang prayer natin? Humihingi ng protection sa Lord. Di po ba? Nagpipray tayo, pagpalain tayo ng Lord, bigyan tayong kalakasan. Na, itong sinasabi kong ito, bawat araw, ako po ay nagpipray po ako sa Lord, bawat araw ay magpakumbaba ka, and then, hingin mo sa Diyos, i-declare mo araw-araw sa Diyos na araw-araw na humingi ka ng physical blessing, mental, emotional, spiritual, and financial. Kasi kailangan natin ng financial. Amen po? So araw-araw ito ay hinihingi mo sa Lord and then hingin mo sa Lord na idaloy ng Lord kapayapaan, kalakasan, at pag-ibig. At punuin tayo ng kanyang presensya, ng kanyang kapangyarihan, the power and anointing of God nang magawa natin kung anong pinagagawa ni Lord. Araw-araw yun. So, sabi ko kanina, prayer is powerful. Kasi once na nag-pray tayo, ang Diyos ang mag-guide sa atin. Ang Diyos ang mangunguna sa atin. Pero pag hindi tayo nag-pray, alam nyo ba na may power din? Kasi pag hindi tayo nag-pray, ang mangingibabaw sa atin, sarili natin. Kasi hindi tayo nag-pray. Pag ang sarili natin ang nangibabaw, anong mayroon tayo? Hello? Tanungin natin ang sarili natin, anong mayroon tayo? Kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, anong mayroon tayo? Tanungin mo ang katabi mo, anong mayroon ka? Hello? So, kapag wala ang pangunguna ng banal na Santong Espiritu sa atin, dahil tayo'y nanalangin, di ba? Mayroon tayong pag-ibig, self-control, ang bunga ng banal na Santong Espiritu nasa atin. Pero once na hindi tayo humingi ng guidance ng Holy Spirit, ibig sabihin, ang mangunguna tayo. Anong mayroon tayo? Pride. Di ba? Kapag ikaw ay nasaling, magagalit ka kagad. Magmumura kagad. Walang pasensya. Mainit ang ulo. Makikipag-away. At ang worst, kapag hindi tayo nanalangin at hindi tayo guided ng banal na Santong Espiritu, sino ang pwedeng mag-guide sa atin? Ang kaaway. Ang evil spirit. Kasi hindi na tayo guided ng Holy Spirit, wala na tayong pag-ibig, wala na tayong pasensya. Kapag tayo ay may pride na, may galit, may unforgiving spirit, parang nagbukas ka ng malaking pinto na ang kaaway ay papasok at doon na sisirain na ang ating buhay, ang ating pamilya. Kaya napakahalaga po ang prayer. Ito po ay binibigyan natin ng 100% authority ang Diyos na manguna sa ating mga buhay, na lukuban tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Saan man tayo magpunta, kapag ang Holy Spirit ang nag-guide sa atin, may authority tayo. Pag nagtangka ang kaaway na tayo ay pakialaman, may authority ka. In the name of Jesus, you evil spirit, go away from me. In the name of Jesus, go away. Pag ikaw ay, pag may galit na pumasok sa iyo, o ano man ang pumasok sa iyo, ikaw galit, go! Leave me!
Kristo kasama ang banal na Santong Espiritu. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya napakahalaga ang pananalangin sa pagpasok natin sa presensya ng Diyos. Ito pong tatlong ito, napakahalaga. Ang prayer nga po ay powerful talaga. Pag hindi ka nag-pray, ibang power ang papasok sa iyo. Kaya kung gusto mo ang Holy Spirit ang pumasok at mag-guide sa atin, tayo po'y mag-pray sa Lord. Amen po? Tandaan natin, ang mag-guide sa tao, ang Holy Spirit, ang self, ang human spirit, ang evil spirit. Tatlong spirit yan. Mamili ka. Mag-pray ka, hindi ka mag-pray. Amen po? Kaya po, ang tagumpay natin sa bawat araw, wala po sa Diyos. Tandaan nyo yan. Ang tagumpay natin sa bawat araw, nasa atin. Kasi po tayo'y mananalangin sa bawat araw. Kaya utusan mo ang sarili mo, paggising mo sa umaga, kung ang pangalan mo ay si Sister Luz, sabihin mo, Luz, huwag kang tatamad-tamad, bago ka magkape, mag-pray ka muna. Di ba? Kung ayaw mo ang sarili mo ang maghari sa'yo, mag-pray ka muna at hilingin mo ang banal na Santong Espiritu ang mag-guide sa'yo. At kapag nag-pray po tayo, isama natin ang pamilya natin, ang ating spiritual family, ang ating pinagtatrabahuan, lahat ng yung tinatangkilik, isama po natin ito sa prayer. Because there is power and prayer. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya, malapit na po tayo matapos. Jeremiah 33:3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga. Psalm 50:15, kung kayo ay may bagabag, ako ay laging tawagin, kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. And number 3, how to enter into God's presence. Number 3 is seek His face. Ito ay deeply desire ng ating puso na maranasan natin. Itutuon natin ang ating puso at isipan hanggang sa ito ay ating makamtan. Kapag po gusto natin na maranasan ang presensya ng Lord, kailangan po yung isip natin, yung puso natin, nakatuon ito sa Diyos. Amen po? Since na nag-pray na tayo, since na naging humble na tayo sa harapan ng Diyos, ibig sabihin, lahat ng mayroon tayo, ibinigay na natin ito sa Diyos. Diba? So, kung ito yung bigat mo, nung ikaw ay nagpakumbaba, nag-pray sa Lord, humingi ng protection at pagpapala sa Diyos, ito'y tinurn over mo na sa Diyos. Amen po? Ito'y pinigay na natin sa Diyos. So, ibig sabihin, dapat ang focus natin, wala na sa mga dala-dala nating bigat. Kung hindi, yung focus natin sa Diyos, yung puso natin, yung desire natin na maranasan natin ang presence ng Lord, kailangan ito ay, ano ba yung term doon? Masidhi. Tama po ba? Kailangan masidhi, may desire ka talaga na maranasan mo ang presensya ng Lord. Sino po dito ang hindi pa nakareceive ng baptism of the Holy Spirit? Sino po dito ang nakareceive na ng baptism of the Holy Spirit? Amen. Amen po? Sino po dito ang nagsasalita na po ng gift of tongues? Diba? Kasi po, pag hindi nyo pa natanggap ang baptism of the Holy Spirit, kailangan magkaroon po kayo ng desire. Kailangan ay mayroon po kayong time na kung saan ay nandoon po kayo ay makipag-connect sa Diyos, sa presensya ng Lord, at may desire kayo na matanggap ninyo ang baptism of the Holy Spirit, at doon marireceive po natin ang baptism of the Holy Spirit. Pero pag wala po tayong desire na ma-receive ang baptism of the Holy Spirit, kasi po pag nag-pray po tayo, halimbawa nag-pray ka 5 minutes, ang 5 minutes, sandali lang. Diba? Siguro ang 5 minutes, baka ang kailangan mo lang ang nasabi mo. Hindi mo na narinig ang sasabihin ng Diyos sa'yo. Kasi po, diba, ang prayer po ay two-way communication.
magsasalita ka at ang Diyos magsasalita sa iyo. Pero dahil tayo ay laging nagmamadali pagkatapos natin magsalita, hindi na natin pinagsalita si Lord. Amen na kaagad. Pero subukan ninyo, nitong August, ito po ang challenge ko po sa bawat isa sa atin. Sino pong mga naka-ferry dito? Amen po? Yung mga naka-ferry dyan. Challenge po ito. Challenge. Bago po tayo mag-pray. Ito pong i-challenge ko po sa inyo. Subukan ninyo ngayong month of August. 1 oras na worship sa Lord. 1 oras. Amen po? 1 oras na kayo ay, ang una ang gawin ninyo ay makinig kayo ng worship song. Patugtugin nyo lang po ang inyong cellphone. Mga solemn. Pakinggan nyo lang. Hanggang sa dumating sa mga list ng mga worship song, kung halimbawa ang list ay 20 na worship song, i-play nyo lang siya ng i-play. Hanggang sa dumating ang isang song na alam mo ang lyrics. Hindi naman ito hinihingi ng Lord na kakanta ka kasi maganda ang boses mo. Kahit anong boses ka mayroon. Kahit anong boses tayo mayroon. Ang tinitingnan ng Lord ay yung puso natin. Ngayon, pag dumating sa isang song na alam mo ang lyrics, sumabay ka. Sumabay ka. Hanggang sa pagsabay mo sa song, ipikit mo ang iyong mata. Hanggang sa ang puso mo, nagpupuri ka na sa Diyos. Hanggang sa bumaba ang presensya ng Diyos. Hanggang sa ikaw ay umiiyak na. Bago ka magsimula, ako usually ang ginagawa ko, magdala ka ng tubig, magdala ka ng tissue. Kasi pag nandun ka na sa deep worship, nandun na po yung luha mo, iyak ka na ng iyak, inuubo ka na, sinisipon ka na, hanggang sa maubos mo na yung isang rotulo ng tissue kasi nga nandun na yung presence ng Lord. Wala ka nang ibang gagawin kung hindi umiyak ng umiyak, at aawitin mo na lang, Hallelujah. Kasi nakikita mo na nararamdaman mo yung presence ng Lord, yung glory ng Lord, na kumbaga ay sino ba tayo para bumaba ang presensya ng Diyos. Pero sa mga taong nagbibigay ng papuri at nag-worship ng tunay na worship sa Lord, ang presence ng Lord ay bumababa. At doon, pag naranasan mo ang presensya ng Lord, parang ayaw mo nang matapos. At doon, kahit mag-stay ka na doon, since ikaw ay naka-ferry, 2 oras, may ikaw ay magpupuri lang at magpupuri. At doon, napakasarap. Hanggang sa maranasan mo, matanggap mo ang baptism of the Holy Spirit kahit nasa bahay ka. Kasi nandoon ang presensya ng Lord. Ito po yung challenge po natin sa buhay ng bawat isa. So sa hapong ito, ay doon po sa ating conclusion, ano pong nangyari nung pumasok si Jesus sa bangka. Sabi po ng Biblia sa verse 31, sa verse 32, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng nasa bangka, tunay na kayo ang anak ng Diyos. So dito po sa verse 33, ang mga disipulo ay sinamba nila ang Panginoong Yesus at sinabi nila, tunay na kayo ay anak ng Diyos. Sa buhay po natin, ilang pagsubok ang sinamba ng Diyos sa atin? Ilang miracle ang naranasan natin? Ilang pagsubok ang Diyos ay nag-intervene sa atin? Ilang problema ang sinagot ng Diyos sa atin? Ilang sakit karamdaman ang binigyan tayo ng kagalingan ng Diyos? At mayroon tayong kapatid na literally namatay na sila, pero sila'y muling binuhay ng Diyos sapagkat ang Diyos ay tunay na mabuti at tunay na makapangyarihan. Amen. Ngayong araw na ito pong hamon ng Diyos. Isipin natin yung intervention ng Diyos sa atin. Tayo mismo, binago ng Diyos ang ating buhay.
Isang buhay na magulo, binigyan tayo ng kapayapaan. Isang pamilyang magulo, binigyan tayo ng maayos na pamilya. Isang isipan na walang kapayapaan, binigyan tayo ng kapayapaan. Isang buhay na halos tayo nanghihina, binigyan tayo ng kalakasan. Lahat ng mayroon tayo, binigay ito ng Diyos. Kaya ang araw na ito'y sapat na rason upang ang araw na ito, ibigay natin yung best na worship sa Lord. Ituon natin ang ating puso. Ngayong araw na ito, ibigay natin ang ating puso, ang ating isipan. Ikaw ay lumayo ka sa iyong katabi. Pag tayo nag-worship, ipikit mo ang iyong mata, pasalamatan natin ang Diyos sapagkat siya ay tunay na Diyos na dapat purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So kung handa ka na sa iyong kinatatayuan, ikaw ay tumayo at tayong lahat ay magpuri sa ating Diyos na buhay. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, sa iyong kinatatayuan, purihin mo ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Isipin mo ang lahat ng ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Ipikit mo ang iyong mga mata. Isipin mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Ilang alon ng problema ang dumating sa iyong buhay. Naranasan mo man ang mag-isa, pero hindi ito nagtagal. Ang Diyos ay pinuntahan ka niya. At ang Diyos ay gumawa ng himala. Ikaw ay natakot. Ngunit lahat ng takot mo pinalitan ng Diyos ng kapayapaan. Hallelujah, hallelujah. Ang dati mong magulong buhay, pinalitan ng Diyos ng buhay ng punong-puno ng kapayapaan. Ang iyong mga pangangailangan ito ay tinugon ng Diyos. Kaya kapatid, kaibigan, sa iyong kinatatayuan, ibukas mo ang iyong labi at pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa sa iyong buhay. Come on, church! Connect your heart to God. Offer yourself to God. Surrender your life to God. Isuko mo ang iyong buhay sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Isipin mo ang iyong buhay nung wala ka pa sa kamay ng Diyos. At ang iyong buhay sa oras na ito na ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Kapatid, kaibigan, pasalamatan mo ang Diyos sa oras na ito. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kung ikaw ay humaharap ng problema sa oras na ito, sumigaw ka sa harapan ng Diyos at humingi ka ng saklolo sa Diyos sa oras na ito. At ang Diyos ay gagawa ng himala sa iyong buhay. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. O Diyos, kaming lahat ay nagpapakumbaba sa inyong dakilang harapan sa oras na ito. Nagpapasalamat sa iyong mga biyaya, pagpapala, O God, na patuloy naming natatanggap sa bawat araw ng aming buhay. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, mga bagay na nagawa namin, O Diyos, na hindi nakalugod sa iyo. Patawarin niyo po, Diyos, ang buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa kabila po ng aming mga buhay, sa kabila ng aming kakulangan, sa kabila ng aming mga nagawa, O Diyos, sa inyong harapan. Kami, O Diyos, ay iyong tinawag. Kami ay iyong pinili. Kami ay inarin yung anak, O Diyos. Kami, O Diyos, ay inarin yung lingkod, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, mula sa aming ulunan hanggang sa aming panan, may your power and your anointing flow upon us, O Diyos. May your blessing be upon us, O God. Ang kapayapaan, kalakasan ay dumaloy sa buhay ng bawat isa. In the mighty name of Jesus.
welcome the presence of the Holy Spirit. O God, habang ikaw ay aming pupurihin, sasambahin, yayakapin mo ang bawat isa, bababaan yung dakilang presensya at lulukuban, O God, ang lugar na ito, O God, at ang bawat buhay, at anuman ang pangangailangan ng bawat buhay, ang bawat isa, in your presence, O God, there is fullness of blessing, there is healing, there is deliverance, there is peace, there is love, O God. In your presence, O God, matatagpuan namin ang lahat ng klase ng pagpapala. Kaya sa oras na ito, kaming lahat na narito, wala kaming ibang nais kung hindi ka ay aming itaas, purihin, dakilain, luwalhatiin. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Just raise your hands at awitan natin ang Diyos ng buong puso.
Amen.